Ano ang topic natin sa alam nyo ba? Sprakenits. Okay, Sprakenits will turn into Tagalogits. Okay. Mga sakit na nakakuha mula sa kakulangan ng vitamin D. Mga kaibigan, alam natin na ang vitamin D na natural ay makukuha lamang natin sa sikat ng araw. Ang kakulangan dito ay magdudulot ng iba't ibang uri ng problema sa katawan. Specifically, pwede palang magdulot ng mas matindi pang mga sakit o karamdaman. So, ano ang topic natin? Game, discuss natin. Ang sikat ng araw ang pangunahing source upang makakuha tayo ng sapat na vitamin D. Yes. At tayong Pilipino, pinagpala. Tama ba? Bakit tayo pinagpala? Kasi hindi tayo nawawala ng pagsikat ng araw. Yes. Hindi katulad sa ibang bansa. Yeah. Ang mga bansa na may 4 seasons, dumarating ang panahon na wala silang sikat ng araw. Sila 4 seasons, tayo, swerte tayo, 3 lang ang seasons natin. Really? Oo. Really? Sa ibang bansa, winter, spring, summer, and fall. fall. Sa Pilipinas, 3. Kaya swerte tayo. How come? I thought it's 2 only. 3. How come? Tag-ulan, Okay, very good. tag-araw, And the other one? paghirap. Oh my God. Hindi nga tayo nakakawala doon. Okay. Kaya Sige. Ang vitamin D ay tumutulong para sa ma-synthesize o may ayos ito sa balat na nagre-resulta sa pagkakaroon ng malakas na muscle at buto. Vitamin D is very much needed by our bones and muscles. Lalong-lalo na rin sa mga may sakit na cancer. Alam naman natin, pag may cancer ka, pwedeng kumalat yan sa buto. Bakit? Kung mahina ang buto mo, madali siyang mapapasok ni cancer cells. Kaya, kailangan natin ng vitamin D. Next! Ma-regulate ang immune system at nagpapaganda ng mood. Diba? Kailangan ng immune system regulated. Hindi pwedeng bagsak. Pag bagsak, kakapitan ng sakit. Pag overactive si immune system ang gagawa ng sakit. So, dapat regulated. Sino magre-regulate? Ang linaw-linaw. Vitamin D. Next! Pero, kung gaanong marami itong benepisyo sa ating katawan, ang kakulangan nito ay nagdudulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. That's it! Okay. Ano? Ang ilan sa mga sintomas na kulang ang isang tao sa vitamin D Yun. ay ang madalas na pagkaranas ng fatigue. Yan. Pag napapansin mo, parang pagod ka kasi tamad ka. Hindi ka pagod. Yung iba kasi, natatamad kasi pagod. Baliktad. Kaya mo nararamdamang pagod ka kasi tamad ka. Tamad ka magpaaral. Kulang sa proper circulation ng dugo. Kaya feeling mo, ikaw ay pagod. Next! Hindi nakakatulog ng maayos. Kulang ka sa tamang pagtulog. Bakit to? Kasi nga, hindi tayo nagkakaroon ng vitamin D. Next! Pananakit ng katawan at kasukasuhan. Akala kagad natin pag masakit ang katawan at kasukasuan, ito kagad ay arthritis. Baka naman kaibigan, kinakapos ka lang sa natural vitamin D dahil vitamin D ang kailangan ng muscles at buto. Oh, next. Pagkaubos ng buhok. Uy, kausapin mo yung iba nandito. At marami pang iba. Okay. Ngunit ang mga sintomas na ito ay maaaring maging senyales ng mas malalang sakit. Anong ibig sabihin? Yung kanina, mga symptoms. Pero pwedeng sign yon na mayroon pang underlying condition na yun lang ang pinakikita o pahiwatig ng katawan. Ang bait ni Lord, no? Ginawa niya yung katawan natin, meron siyang sinasabing sign. Yung iba nga lang, hindi natin pinapansin. Tandaan nyo, lahat ng pangangailangan ng katawan, nagsasabi siya. Okay, pag nagugutom ka, anong termino natin? Kumakalam ang tiyan ko. Pag kailangan niya ng tubig, anong nararamdaman mo? Nauuhaw ka. Pag kailangan mo maglabas, kailangan mo dumumi. So, maglalabas ka ng toxin. Nagsasabi ang katawan. Pag pagod na siya, gusto magpahinga. Pag inaantok, so nagsasabi ang katawan ng pangangailangan. Kailangan lang pansinin natin siya. Sige, ngayon. Sakit. Ano yung mga malalang sakit? Ang kakulangan ng vitamin D at ang halimbawa sa mga ito ay ang mga sumusunod. Okay. Ano ba ang mga malalim na sakit na dahil po sa lack of vitamin D? Number 1. Depression. Hala! Sige, basa. Naipakita sa ilang pag-aaral na isa sa mahalagang function ng vitamin D sa ating utak ay ang pagre-regulate ng mood.
Ito rin ay ibinibigay na dahilan sa pagkakaroon ng seasonal affective disorder sa mga bansa na nagkakaroon ng Ay, mas teka lang, kaunting- yung seasonal affective disorder, ang abbreviation niyan, SAD, S-A-D. Sa Tagalog natin yan, lungkot. Seasonal affective disorder. Yon. Anong ibig sabihin nun? Mababa pangit ang mood mo, malungkot Yan. ka dahil kulang ka sa vitamin D. Next. Sa mga bansa na nagkakaroon ng mas kakaunting sikat ng araw sa buong taon. Yan. Napatunayan, Sa pag-aaral na ito ay dahil sa pagbaba ng level ng vitamin D3 na nakakaapekto ng serotonin level sa utak. serotonin. Oh, yon. Tandaan nyo ha, ang serotonin level sa utak yan na nag-aayos ng mood mo. Siya yung mag-aayos ng serotonin level. Sa brain yun, sa brain. Kailangan niya ng natural vitamin D para ma-activate siya. Para yung mood mo active. Active. Next. Ang kakulangan ng vitamin D, bagaman bahagi lamang ng treatment, ay nagpapabagal para makarecover ang tao mula sa depression. Yan. So, pag depress, huwag niyong hahayaan na nagmumukmok. Yayain niyong maarawan. Malinaw. Yes. Okay, next. Number 2. Una, depression. Number 2 na pwedeng dahilan kung kulang ka sa vitamin D. Sige. Heart-related complication. Komplikasyon ng sakit sa puso. Game. Napatunayan sa pagsasaliksik na ang kakulangan sa vitamin D ay isang malaking risk factor sa pagkakaroon ng atake sa puso. Congestive heart failure, Aha. peripheral arterial disease, Aha. or PAD, stroke at iba pang kondisyon na may kaugnayan sa vascular disease gaya ng high blood pressure at diabetes. Nakita nyo ang halaga ng pagpapaaraw sa mga may ganitong sakit? Kaya kami po, makulit kami sa pagtuturo ng disiplinang ito. Huwag nyong hayaan, mainit eh. Hindi ako natutuwa, nainitan ako, pinapawisan ako. Kailangan nyo, kasi yung idudulot niyang vitamin D, hindi natin makukuha kung saan-saan lang na pagkain. Kay haring araw lang. Number 3. Pagtaas ng panganib sa pagkakaroon ng demensya. Uy, pag kinakapos ka pala sa pagpapaaraw, pwede ka nang maging malilimutin, Boss Weng. Okay, nailathala naman sa isang journal sa neurology ang nakita ng mga researcher na pagtaas na panganib ng pagkakaroon ng demensya at Alzheimer disease. Dahil sa kakulangan sa vitamin D, ang pag-aaral ay isinagawa sa may 1,600 na nakakatanda kung saan napatunayan na ang taong kulang sa vitamin D ay may 53% ang panganib na magkaroon ng demensya. Wow! Kumpara sa mga taong may sapat na vitamin D sa katawan at 125% naman para sa mga severely deficient sa vitamin D. So, isa po, ito malalim yun ha, yung pag-aaral na yan, 1,600 na tao na matatanda, na yung mga hindi nagpapasikat ng araw, ayun na, linaw oh, severe deficient sa vitamin D, wala talagang pagpapasikat, 125%, yung risk factor nila to have dementia or memory loss. Okay? So, malaki talaga yung tinutulong ng pagpapaaraw, ha? Number 4. Schizophrenia. Naku, puro mental-related diseases pala to. Ano ang schizophrenia? Ang schizophrenia, ayon sa paliwanag ng National Institute of Mental Health, Okay. ay isang mental disorder na resulta ng pagkakagulo ng proseso sa isipan, pananaw, emotional responsiveness, at social interaction. Okay, ipaliwanag ko lang ha. Ang schizophrenia po ay ang relasyon ng utak at damdamin. Okay? Ng psychological and emotional. Pagka po yan, dalawa na yan, nagkagulo na yung proseso. Automatic schizophrenia po yan. Ito pong schizophrenia, parang hawig ba yan sa bipolar, doc? Almost as the same. Pero mas matindi itong schizophrenia. Next. Schizophrenia mula sa kanilang observational studies na nagmula naman sa depression at anxiety ng mga taong kasama sa pag-aaral. Okay, tandaan, ang depression, anxiety, panic attack, schizophrenia, bipolar disorder, according sa pag-aaral, ang isa sa pinakamalalim na pinagmulan ay may history of trauma.
history of trauma. Ano yung trauma? Trauma sa brain. Pwedeng nauntog, nabagok, na nalaglag, or pwede rin nakasaksi ng krimen, kasama sa krimen, aksidente. Those are traumatic experiences of the brain na hindi nagkaroon ng tinatawag na debriefing. Dapat may trauma debriefing or counseling. Kaya nga, pinadadala muna dapat sa psychologist. Kasi si psychologist will treat the problem itself. Pagka naman si psychiatrist, it will give you something to control the problem from the brain. So, kaya ako, mas mahalaga yung counseling. So, yun, trauma debriefing. Alamin mo yung pinag-ugatan. Kasi kung gagamutin mo lang, makakatulog yun. Nawawala yung depression, pero pag nawala yung talab ng anti-dep, babalik ulit, madidepress na naman. Tama ho ba? So, dapat may debriefing. Okay. At malaki may tutulong ng vitamin D. Tuloy mo pare ko. Mapapanatili ang tamang antas ng vitamin D sa katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga mataas sa fatty acids. Katulad ng, yan yung mga tinatawag fatty acids, yung mga Salmon. salmon, yun, yung mga isda na rich in omega fatty 3. acid. Yan. Okay. At ang pagpapaaraw na siyang pinakamadali at pinaka-effective na pagkunan ng vitamin D. So mga kaibigan, sana po alam nyo ba namin, nabigyan namin kayo ng kaalaman na ang pagpapaaraw na itinuturo natin sa Dr. Sunshine ay napaka-kailangan sa ating katawan.